Hi mga kapartner! I am Florben Ray Oliveras, the General Manager of Real Estate Financing Division. I have 4 kids and I've been working at Global Dominion for almost 6 years. The first thing that comes out in my mind nung nabuntis ako, kasi I got pregnant at the early age, that I am a failure to my parents. Because that time, I made a promise to my parents na study first before entering the kingdom of love. Yes, yun yung term yan, di ba? Nakakaloka. Yun yung term nung panahon na yun na nangako ko sa kanila na magtatapos muna ako ng pag-aaral bago ako mag-asawa. And since I got pregnant when I was in college, feel ko failure ako. Nabago yung buhay ko nung naging nanay ako sa pamaraan na instead of prioritizing my career, naging priority ko ang maging mabuting ina at palakihin ng maayos yung mga anak ko. Before, I'm thinking na bakit sobrang strict ng parents ko. Imagine from bahay, eskwelahan, simbahan, and groceries lang yung pinupuntahan namin. Bawal akong pumunta sa mga parties, bawal ako mag-sleep over sa mga classmate ko. Ngayon, especially nung nagkaroon ako ng anak na babae, dun ko naisip at dun ko na-realize na iniingatan lang ako ng mga magulang ko. The same thing that I want to take care of my beautiful daughters. Nung time na na-feel ko na failure ako sa parents ko, mas na-guilty nga ako sa naging reaction ng parents ko noon kasi I was expecting na palalayasin ako, itataboy ako kasi I got pregnant at the early age. Pero imagine na instead of doing that, yung na-expect ko, iyakap ako ng mahigpit ng mommy ko. Tapos umiyak siya, tapos sinabi niya na, andyan na yan, ang mahalaga is, palakihin mo ng maayos yung anak mo, same thing kung ano yung binigay namin sa'yo, i-triple mo yung ibibigay mo sa mga anak mo, sa magiging anak mo. Grabe yung pagtingin ko sa mommy ko, no? Because my mother is a very strong, independent woman. She's very resilient and at the same time, yung unconditional love niya, yun yung isa sa natutunan ko at dala-dala ko hanggang ngayon. Sobrang hirap pagsabayan because doing both of that, it requires time. So yung oras pagiging ina and at the same time, sa oras mo sa pagtatrabaho. But there is one person na natutunan ko na just do your 100% whatever you're doing right now. So sabi ng tao na yon, pagka kasama mo ang pamilya mo, give your 100% to them. And while you're working, give your 100% to your work. So isa siya sa naging inspiration ko to have a work-life balance life. Pinakamahirap siya because naman, if you're working in sales, it requires time. And at the same time, very stressful yung trabaho ng sales. We do have quotas. Imagine leading the people around my team. Isang division yung hawakan mo. Syempre, hindi siya madali. And at the same time, being a woman, alam natin that we do have hormones, diba? Sometimes it takes andyan yung stress hormones natin. May period pa tayo monthly. And at the same time, yung pagod ka na maghapon, stress ka na maghapon sa trabaho. And then pag uwi mo, kailangan pang alagaan yung anak mo. But definitely, it's all worth it. Kasi pag uwi mo, isang yakap lang ng anak mo, napapawi lahat ng pagod na pinagdaanan mo sa araw na yon. So, masasabi kong mahirap pero masarap ang maging working mom. My family inspires me to be a resilient person all the time. And as a general manager, dala-dala ko yon while leading my team. Hindi madali, no, na mag-lead ng isang division, especially the real estate financing division. Marami siyang pagsubok na kailangan naming harapin. At pag sumuko ka, guguho ang mga pangarap ng mga taong umaasa sa akin. Same thing na umaasa sa akin yung family ko because I'm a breadwinner and at the same time, naglo-look up sa akin yung mga anak ko. Actually, ako yung idol nila. Nung naging nanay ako, akala ko hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral ko. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng career. Pero nung nakilala ko si Global Dominion, nabigyan ako ng opportunity at napatunayan kong pwede palang pagsabayin ang pagiging nanay at ang pagiging leader. Ang gusto kong mabigay sa mga anak ko is yung pagiging matibay nila sa pagharap sa pagsubok sa buhay nila. Gusto ko na maging matibay sila habang bata sila hanggang sa lumaki sila at tibayan nila yung loob nila na makamit nila yung pangarap nila ng hindi sumusuko sa buhay, na magkaroon sila ng faith kay Lord
at magkaroon sila ng faith sa sarili nila na kahit anong pangarap nila is matutupad nila in God's perfect time. At gusto kong makita nila na kasama nila ako, katuwang nila ako sa pag-abot ng mga pangarap na yon. At isa yon sa dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Gusto ko nandito ako sa tabi nila at maramdaman nila na ikakampi sila. Kasi hindi madali ang buhay. Sa mga pinagdaanan ko ngayon, nung naging nanay ako, naramdaman ko na parang wala pala akong karapatan sumuko. Doon ko lalong naramdaman na sobrang tibay ng mother ko. Kasi ito yung hindi ko nakita sa kanya. Never ko naramdaman sa wolf. Sa mami ko na mahirap palang maging nanay. Until now, every time naisipin ko, wala bata ako hanggang ngayong oras na to, hindi ko nakita sa nanay ko na mahirap maging nanay. Hindi ko nakita yun sa kanya. So, isa yun sa naging inspiration ko na gusto ko, nandun ako sa tabi ng mga anak ko. Sa mga panahong pagdadaanan nila itong mga pinagdaanan ko nung naging nanay na ako. Especially doon sa dalawa kong anak na babae. Gusto ko maramdaman nila na may kakampi sila. Yun yung kinakatakot ko kasi pagdating sa mga anak ko. Although, I know na hindi ko dapat pigilan. I know na hindi ko dapat protektahan silang masaktan. Because yung sakit na yon, it's a preparation for you to be a strong person. Doon yung nare-realize ko ngayon na hindi ko dapat pigilan na masaktan yung mga anak ko. Hindi ko dapat pigilan na mag-grow sila. Same thing na nangyari at na-experience ko. Because of those challenges, nag-grow ako. Siguro, sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko. Masyado akong soft sa part na yun. Pero, habang tumatagal, na-realize ko na hindi ko dapat sila pigilan, maramdaman yun. But rather, gusto ko, nandito ako sa tabi nila. Sa mga panahong pagdadaanan nila yun. Pag nag-mature na sila or tumanda na sila. So, gusto ko, para sa mga anak ko, is keep inspiring yourself. Keep on reaching your dreams. Abutin nila yung pangarap nila sa buhay nila. Kahit ano pa man yan, gusto ko maramdaman nila yung 100% na support ako. At yun yung habang buhay kong dadalhin at ipagmamalaki na kaya kong ibigay sa mga anak ko. Yung mensahe ko para sa mga katulad ko, mga kapwa kong nanay or kapwa kong working mom, na huwag kayong susuko sa buhay. Alam kong hindi madali. Alam kong very challenging ang maging isang working mom. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kung ano man ang nararamdaman ninyo, huwag niyong isipin na kahinaan to. Kung nahihirapan kayo, napapagod kayo, magpahinga kayo. Kung sa tingin ninyo, nahihirapan na kayo mag-alaga ng mga anak ninyo, okay lang yon. Kung masaya kayo, okay lang yon, maging masaya kayo. Express your emotions. Naniniwala ako na emotions are demands to be felt. Hindi masamang malungkot. Hindi masamang umiyak. Hindi masamang sabing pagod ka na. At alam ko rin naman na hindi biro ang postpartum na pinagdadaanan natin. It takes a long years bago matapos ang postpartum na yan. Gusto kong sabihin sa mga nanay na katulad ko, ipagpatuloy mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. At the end of the day, nagiging matibay tayo dahil inspirasyon natin yung pamilya natin. Huwag mong isipin na kahinaan ang maging nanay. Dahil ito, naniniwala ko na ito ang pinakamahirap na trabaho pwedeng gampanan ng isang babae, ang maging nanay. At sa asawa kong si Ian, maraming salamat sa'yo nang dahil sa'yo, nagampanan ko ang pagiging mabuting nanay and at the same time, naging maayos yung karera ng buhay ko. Dahil sa'yo, kinaya kong ma-achieve yung career ko ngayon. At maraming salamat sa suporta mo. Dahil kung di dahil sa tiwala mo at suporta mo sa akin, hindi ko maaabot ang trabaho to, ang posisyon na to kung di dahil sa'yo. Salamat. Salamat sa lahat. Kapag nanay ka, punong-puno ka ng pagmamahal sa puso mo. Kapag nanay ka, matibay ka. Kapag nanay ka, walang limitasyon ang pwede mong gawin. Dahil nanay ka.